Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deo Durano TV 2.0. Palambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Para po sa mga bata ng aking tinutulungan po mga kababayan. Doon sa may mga autism po mga kababayan na kailangan po kasi ng therapy ng mga bata. So gusto ko pong makatulong sa kanila mga kababayan. Sa tulong na rin po ninyo na ma-monetize tayo dito sa YouTube. Marami pong salamat. At tuliksain lang po natin ito mga kawatan sa gobyernong ito, lalong-lalo na yung pamilya na nanungkulan sa palasyo ng mga kababayan. Kasi nga po, alam naman natin, ayon di umano kay BBM na may cancer na daw ang bayan natin. Pero hindi nila ba naalam na sila ang cancer sa bayan natin, mga kababayan? Lubog na tayo sa utang, inuubusan nila ang pera ng bayan. And yet, alam naman natin na sangkot ang buong pamilyang ito. Ayon di umano kay Saldico, mga kababayan. So bago natin umpisahan ang mga salot sa lipunan ito, mga kababayan, komentaryohan lang natin ang mga congressman, mga senador, na lahat na nanungkulan ng sangay ng gobyerno na walang ibang ginawa kundi ubusin ang pera ng bayan, mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga nasa palasyo. Buong pamilya, ayon kay Saldico, bilyon-bilyon di umano ang kinurakot na sa bayan, mga kababayan. At ayon mismo sa kapatid ng presidente na si Amy Marcos, di umano, nalulong sa droga ang pamilyang ito, mga kababayan. Bago pakinggan po na natin lahat ang favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, 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 Marcos bangag, Yan po ang favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. So, komentaryohan lang po muna natin itong interview ng isang anak ni BBM. Pakinggan lang po muna natin itong interview niya doon sa pag-attend niya sa ICC. Tandaan po ninyo, mga kababayan, hindi po to sinupina, kusang loob niya po itong pumunta doon sa ICI. Pero tingnan lang po natin kung anong gagawin nila kasi kusang loob po ito hindi naman po ito talagang inimbitahan. Kusang loob siyang pumunta, mga kababayan. So pakinggan lang po muna natin ang pagpunta niya doon sa ICI, mga kababayan. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi ipinalabas via live stream ang pagharap sa ICI ng Presidential Son na si Sandro Marcos matapos nitong humiling ng executive session sa komisyon. Pero sa pagharap niya sa media, tahasan niyang itinanggi ang mga paratang ni dating Congressman Zaldico kaugnay ng umano'y budget insertions. Tumanggi namang humarap sa komisyon kahit imbitado si Congressman Paulo Duterte, pero hindi raw yan pag-atras, kundi pag-iwas sa tinawag niyang palabas. Nakatutok si Joseph Moro. Voluntaryong humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos. Idinawit na nakababatang Marcos si dating ako Bicol Party List Representative Saldico na umano'y may insertion na mahigit 50 billion pesos sa 2023, 2024 at 2025 budget. Pero sa halip na i-livestream ang testimonya niya, humingi ng executive session ng abogado ni Marcos dahil baka may sensitibong impormasyon na lumabas sa pagdinig. Yung
may be critical information that may be elicited from his testimony which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. We grant your request, so we will adjourn the session and go into executive session. Pero sa pagharap ni Marcos sa media, itinanggi niya ang paratang ni Ko na tinanong raw ng komisyon sa kanya. I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon, ba't ba ako maglalagay ng projects doon? Itinadawit din ni Ko si Pangulong Marcos na siya Yan po ang ano niya, mga kababayan. Pero hindi niya tinanong kung ang binabanggit ni Saldico, nasa Gaapo yan, mga kababayan. Niluloko po kasi tayo nito, mga kababayan. Bakit ko po nasabi na niluloko tayo? Inimbitahan siya dyan sa ICI, pumunta siya ng voluntaryo na pumunta niya dyan sa ICI, mga kababayan. Para makikipag-cooperate sa mga investigasyon, di umano, sa ICI. Pero bakit siya humingi ng executive session, mga kababayan? May tinatago ba ang Sandro Marcos na ito? Ano na po ito, mga kababayan eh? Kung wala kang tinatago, bakit ka mag-executive session? Ngayon, nag-executive session kayo, pero pag humarap ka sa media, sinasabi mo. Siya lang ang bukod tangi na nag-executive session na nakikipag-usap sa media. Di ba po? Tapos, yun namang ICI, nagpapa-interview din sa media. Kung ano ang sinabi nitong ugok na ito. Di ba? Yun ang nakakalungkot, mga kabayan. Niluloko po tayo ito harap-harapan. At ang sinasisi nito, ang Davao pa. Bakit ka maglalagay ng proyekto doon sa Davao? Hindi naman ikaw taga roon, Mr. President. Ang sagutin mo, yung proyekto mo dyan sa Ilocos Norte. Mr. Congressman Sandro Marcos. Yun ang sagutin mo dyan. Dinadivert mo na naman sa mga Duterte. Di ba? Wala ka naman talagang proyekto doon kasi hindi naman talaga ikaw taga roon at galit na galit kayo sa mga Duterte. Ba't ka niluluko mo po ang taong bayan, Mr. Sandro Marcos? Napakabata mo pa. Baboy ng ugali mo, hayop ka. Manluloko ka, napakasinungaling mo. Executive session ka pa. Kung talagang wala kang tinatago, humarap ka, umatin ka sa live. Mapakinggan lahat ng tao kung ano yung sasabihin mo at anong sasagot mo sa kanila. Gago. Huwag mong niluluko kami, ginagawa mo talaga kaming tanga. Mr. Sandro Marcos, tuloy lang natin sa kanyang katangahan. Nag-utos ng 100 billion pesos na insertions sa 2025 budget at nagsabi pa umano sa kanya na huwag pigilan ang mga insertion na ito. Sabi ng nakababatang Marcos na sa ICI na raw kung gusto nitong imbestigahan ng kanyang ama. I don't want to speak on behalf of the ICI. Inimbitahan ng ICI si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte pero tinanggihan nito ang imbitasyon ng komisyon. Sabi ni Duterte, kinakasangkapan lamang ng Pangulong ICI para pahinain o sirain ang pangalan ni Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanilang pamilya para sa 2028 presidential elections. Ang dapat daw imbestigahan ng ICI ay ang Pangulo, kanyang pamilya at si dating House Speaker Martin Romualdez, lalo na mga flood control at infrastructure projects sa Region 1 at 8 mula 2022 hanggang 2025 at taong 2000 hanggang 2025. Tingin ni Duterte, binuo ng Pangulong ICI para isalba ang sarili, pamilya nito, si Romualdez at mga kakilala nito. Itong Martes, nagsumite at pinaiimbestigahan ni ACT Party List Representative Antonio Tino sa ICI ang Yan kasi, mga kababayan. Totoo naman po talaga ang sinasabi ni Pulong Duterte. Ginagamit lang po talaga ang ICI para wasakin ang mga Duterte. At alam naman natin, kung talagang wala silang tinatago, bakit ka maghihiling ng executive session? Di ba po, mga kababayan? Napakasimple lang naman. Kung talagang honest ka sa sarili mo, bakit ka humingi ng executive session kung wala kang tinatago? At bakit mo ituturo ang Davao City? Wala ka naman talagang proyekto doon, ugok. Kasi hindi ka naman taga roon. Ha? Bakit mo ituturo? Ang anuin mo dyan, yung sinasabi ni
ni Saldico na mayroon kang insertion na 50 billion. Mayroon ka pang allocable na 15.8 billion. Yan ang sagutin mo. Hindi yung kung saan-saan mo pinupunta, dadalhin mo sa Duterte, mga kababayan. Ugok talaga itong mga Marcos na ito. Parang niluloko talaga tayo nito, ginagawa tayong ingot nito. Ito pang isa, ito namang ama. Na pakinggan lang po natin itong interview niya doon sa natapos na proyekto ni Pangulong Duterte na di umano'y siya ang may pagawa. Isa pa rin itong sinungaling ito. Project po yan ng aming presidente na si Duterte. Hindi po nyo project yan, Mr. President. Pakinggan lang po natin siya sa kanyang kahangalan. Here the newsroom, President Marcos is in Davao City to inspect a newly built bridge that costs a whopping 3.1 billion pesos. Ternel Tokmo on the line to tell us more about that. Ternel, over to you. Carmina, President Ferdinand Marcos Jr. inspected the newly built 1.3-kilometer Bucana Bridge, part of the Davao City Coastal Road project, on Thursday morning. Residents of eastern and western coastal areas in Davao City now have improved access with the completed Bucana Bridge project. The 4-lane, 6-span extra-dose bridge is expected to ease traffic congestion, improved connectivity, and provide alternate routes in the area. The project, which cost 3.1 billion pesos, was funded through China's official development assistance. Public Works Secretary Vince Dizon has said that the Davao River Bridge was expedited upon the orders of the President, with its construction given the highest level of quality and structural integrity. Pedestrian and non-motorized vehicles can also use the newly constructed bridge as it is built with shared use path and a pedestrian walkway. The President also announced that the bridge will open to the public on December 15, and the entire coastal road is expected to be completed on 2027. And that's the latest here in Davao City. Back to you, Carmina. Yan, mga kababayan. At kiniklaim niya ito na siya daw ang magpagawa nito. Panahon po ito ni Pangulong Duterte, mga kababayan. Kasi ito, alam ko po, 2022, early 2022 or 2021 po ito, groundbreaking. Kasabay po yan ng Samal Island Tuna. Mayroon din po yan tulay sa Samal Island na mas mahaba po yun. Yan po ang katotohanan dyan. Inaangkin po nito. Wala naman ho itong proyekto. Ano bang proyekto ni BBM? May nakita ba kayong groundbreaking simula nung nanunungkulan siya rito? Ang proyekto nito, mga kababayan, ang flood control na sinasabi niyang tapos ng 5,500 at mayroon pang 9,000 na gagawin pa. Yan po ang proyekto nito. Alam po nila kasi na madaling pagkapirahan ang flood control, mga kababayan. Kaya sila nagpapagawa ng flood control lagi kasi taon-taon po tayong binabagyo. Alam nyo po yan. At bakit sila sa flood control? Kaya kasi kayang gawing substandard ang proyekto Ang nangyari nga, masyado silang naging dayukdok na sa kwarta ng bayan, nag-ghost na lang sila. Tapos sasabihin nito, wala siyang alam. Yun ang nakakalungkot. Ano ito may credit grabber ito si BBM. Wala naman itong proyekto. Wala siyang proyekto at nagpasalamat pa siya sa China kung patapos niyang away-awayin ng China. Diba? Yan ang nakakalungkot ng kulangot ang utak nito, mga kababayan. Hindi mo alam kung sabog ba ito o ano. Sabog ba sa alak o sabog sa sobrang tulog. O kulang sa tulog, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot dito Masyado mong ginagrab yung proyekto na yan na hindi naman ikaw ang may pera ng bayan yan. Ang nagpatupad niyan ang Pangulong Duterte, hindi ikaw. Ngayon sasabihin mo, sa'yo yan? Wala ka naman proyekto dyan Galit ka nga sa China tapos makikipagproyekto ka sa China? Yan, between Pilipinas po yan at saka China ang usapan yan. Pati po yung Samal Island, China po ang may hawak niyan, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot. Itong Pangulong Marcos na ito, wala na nga proyekto, nangaagaw pa ng eksena. Ay nako, BBM. Mabuti pa, bumalik ka na ng Davao kasi ang sigaw ng mga tao dyan, bring him home. Yan ang pinakamaganda mong gawin dyan.
Duterte. Hindi ka ba nahiya dyan? Sampal sa mukha mo yan, Mr. President. Na pumupunta ka dyan, ang sigaw ng tao, Duterte. Bring him home. Diba? Hanggang dito na lang ako mga kababayan. Pa-subscribe po palambing lang po ng subscribe ng YouTube channel, Deodorano TV 2.0. God save the Philippines.